So, kumusta na po, Bansang Pilipinas? Kumusta na? Very much po dun sa mga nagbibigay ng comment, dun sa ating mga kababayan na patuloy na naniniwala sa programang ito, sana po ay lagi kayong nandyan. Alam nyo, ang dami talaga nangyayari na sa ating bansa. Parang nakakapagod na ba na makinig ng mga hearing, subaybayan ang mga issue, pero pinakailangan din nating magbigay ng pananaw o reaksyon bilang isang mamamahayag talagang nangyayari sa ating bansa. So, syempre, kailangan nating makipagkwentuhan, makipag-usap, ultimo sa mga tagawalis dyan, tagawalis ng kalsada, anumang uri ng trabaho nila, pero kailangan nating makipagkwentuhan sa kanila. At kanina lang, ang kakwentuhan naman natin ay dalawang abogado, kasi mayroon tayong gustong malaman na mga bagay-bagay. So, kinuna natin sila ng pananaw hinggil naman dito sa kinakaharap ni Alice Goo at nitong si Apollo Kibuloy na leader naman ng KOJC. So unahin natin itong si KOJC leader Apollo Kibuloy na sinasabi nila na mukhang hindi ito makakaligtas dun sa kanyang kasong kinakaharap, lalo na yung pang-aabuso o pang-rape dun sa dalagita na sinasabi niya na kapag ito pala nag-umpisa kapag siya ay masahe sa kanya sigurong silid, kapag ito'y kanyang inaabuso, sinasabihan pa daw ito na buo pa rin daw yung pagkababae nung nung kanyang inabuso. Nagsumbong yung nakipagkwentuhan yung mga nanay ng bata sa pulis at ganun din yung ang sabi nga nila nakakakilabot daw yung mga kwento. So tayo wala naman tayong alam, syempre hindi naman tayo nandun sa Davao at hindi naman natin nalalaman yung kanyang mga ginagawa, pero ayon na din sa mga reliable source, talaga daw naganap pala ito. At dito pa lang sa kasong ito ay wala ng lusot itong si Kibuloy. Dahil sinasabihan pa niya na buo pa yung pagkababae matapos na abusuhin niya. Parang hindi naman yata tama eh. At ito nga, ang sabi nga ng mga magulang ay tama lang yun nangyari at nabigyan ng katarungan yung kanilang mga anak. At ang alam natin sa ngayon, ay inaayos niya kung saan talaga dapat na ikulong itong si Kibuloy at hati-hati yan eh. Siyempre, yung mga miyembro ng KOJC, malaki yung paniniwala nila na hindi naman ito magagawa ng kanilang leader. Malaki ang paniniwala nila na ito ay gawa-gawa lamang dahil sa dumidikit ito sa politika. Pero alisin muna natin yung politika. Kasi dati ang natin dyan, parang, uy, politika lang yan. Hindi lang natin nagustuhan talaga yung 2,000 na mga pulis na pinadala dyan sa kanilang kuta. Tapos sinira pa yung kanilang mga istruktura. Pero dun sa paghuli dito kay Kibuloy, okay, sabihin na natin na nabigyan na ng katarungan. Yung naganap o yung pang-aabuso nito dun sa ano pa yung kaso na harap niya, na dapat talaga niya itong sagutin. Although sinasabi nga ng mga pulis na hindi naman ito sumuko, dahil ito talaga ay nasa kote. So, andun na tayo eh. At okay, sabihin na natin na accomplishment, na na-accomplish siya ng PNP. Although nag-aagawan pa rin yata sa kredito, pero sinasabi nila na sa PNP ang nakahuli dito. At ang ating naman Pangulong Marcos, hindi nababali yung kanyang sinasabi na wala daw dalang mga armas ang mga ito nung magtungo o lusubin yung kuta nitong si Kibuloy. So, andun na tayo, wala tayong magagawa. Sabi niya, mag-president ka muna para bago ka magreklamo. So, hindi ka pwede magreklamo. Yan yung sinasabi natin, no? Kung ikaw ay si Presidente Marcos ngayon ang nakaupo, huwag yung kalabanin. Kasi kung sabi nga ni attorney, no, kung sino nakaupo ngayon, huwag yung kalabanin. Kasi kapag kinalaban nyo, yung nakaupo ngayon, hindi kayo tatantanan. So, ganyan yung nangyayari ngayon. Huwag kayong, kumbaga parang pinoprovoke nyo ang administrasyon ngayon. Kaya lang, mayroong kaya lang eh. Obvious naman eh, na may halong politika.
Dito lang tayo sa gitna, mga kababayan natin. Kasi baka isipin nyo, oh, dito ka sa mga Duterte, dito ako sa mga Marcos. Hindi, sa gitna lang tayo. Then i-analyze ng ating mga kababayan, ano ba talaga yung nangyayari sa ating bansa? Bakit nga ba nagkakaganito? Alalahanin natin mga kababayan natin, sa susunod na buwan ay pagpapail na ng Certificate of Candidacy. Hindi natin sinasabi na huwag na kayo mag-imbestiga dun sa mga nangyari o mga kapalpakan ng nagdaang administrasyon kung mayroon man. Pero obvious naman yung mga tao ng ating Pangulo. Parang hindi naman yata alam ng Pangulo yung mga ginagawa niya eh. Kasi parang lumilihis na kayo dun sa dapat na dapat na gawin lamang ninyo. Sinasapawan nyo na ang Pangulo. Bakit? Lalo ang mga senador at mga kongresista, sinasapawan nyo na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Bakit? Kayo yung laging nasa harap ng camera, talagang tumatagal yung tutok sa inyo ng camera, na dahil sa free, yung publisidad. Dahil ngayon yung pormahan. Sino ba namang hindi paingayin ang pangalan kung ikaw ay tatakbo o kakandidato sa susunod na eleksyon, di ba? Pero kasi, kaya ngayon sila gitgitan. Tanong ng tanong kung ano-ano. Natatawa na nga ako dun sa nitong si Abante si Atras Abante. Aba, sumikat siya ha? Ano bang tatakbuhan ito? Vice President ba ito? At ganito na lamang yung kanyang, ang kanyang pagpapakitang gilas sa sambayanan. Sabagay, hindi naman natin masyadong kilala si Abante. Umabante talaga siya. May mga tanong na hindi ko sinabi naman na matalino ako. Na matalino tayo. Ang sa atin lang, abay, ang iniimbestigahan nyo naman po ay tao. Hindi naman po mga robot tao na may damdamin na nasasaktan din, masyado ng personal, masyado ng below the belt yung inyong itinatanong. Masakit yun, lalo yung nangyari dito kay dating PCSO manager o general manager, Royina Garma. Minsan ko na ito nakakwentuhan si Colonel Garma, nung siya ay general manager ng PCSO. Kasi, syempre, nag-courtesy call kami sa kanya. Ay, nagkukwento nga siya kasi kinukumusta ko. Kumusta naman po dito sa inyo sa PCSO? Sabi niya ko, napakadami ding problema. At ito nga, dahil sa stress, dinudugo ako. And then, nakita ko siya. Kasi once ko lang naman siya nakita sa PCSO. Tapos, the mga event na. Pero hi and hello lang. Nung makita ko siya dun sa hot seat, yung tinatanong siya, at nung una talagang buo ang loob niya. Matapang siya sumasagot sa bawat tanong. Pero syempre, yung bilang babae, nangibabaw Kasi pag nakantina, yung personal mong buhay, yung below the belt na, parang nagpupuyos na yung damdamin mo Kulang na lamang talagang siya magwala, di ba? Nag-flare up na nga siya Parang na siya nawala na siya sa sarili niya. Nawala na siya dun sa focus niya. Kasi nahihiya na siya. Nasasaktan siya kasi babae siya. Sabihin na natin, okay, kriminal ka. Yung bang kriminal, inintindi mo ba kung bakit naging kriminal? Lahat ba ng kriminal ay masasama? Yung bang mga kongresista na nagsisipagtanong sa mga iniimbitahan nyo para sa gagawing mga investigasyon, hindi nyo ba naisip na kung kayo ang nadun sa hot seat at ganyan din ang itinatanong sa inyo, sasagutin nyo lahat? Okay, andyan na tayo. Masyado nyo ng pinersonal din itong si Vice President Sara Duterte. Hindi tayo kung kani-kanino dito. Doon tayo sa sa nakikita natin na ginagawa ng mga kongresista at mga senador. Hindi naman nakikialam ang Pangulo Set aside natin ang Pangulo. Dito tayo
sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Wala tayong, hindi natin kinu-question ang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi sa kabila ng mga investigasyon, sa kabila ng mga nangyayari dito sa Senado at sa Kongreso, panay naman ang panay ang trabaho niya, okay na yon, nagtatrabaho siya. Pero itong ginagawa ng mga kongresista at mga senador sa Vice Presidente na ngayon lang only in the Philippines, nangyari dito sa Pilipinas na ang ikalawang mataas na posisyon na opisyal dito sa ating bansa ay ginaganyan nyo? Wala kayong mga respeto? Inihalal yan ang taong bayan. Ibinoto ko rin yan. Kasi ibinoto ko rin naman itong si President Bongbong Marcos. Pareho ko sila binoto. Kasi baka isipin nyo, bakit ginaganito ko isa? Bakit ginaganito ko ang isa? Hindi. Pareho ko silang binoto. Pero dun tayo sa ating nakikita. Bakit? Bakit ginaganyan nyo ang Vice Presidente? Okay, andyan na tayo. Imbestigahan nyo ang Vice President. Pero ito ang hamon ko sa inyo, mga senador, mga kongresista, ilantad nyo din ang confidential fund nyo, ang mga pondo nyo, kung saan nyo ito ginastos. Lalabas dito kung sino ang mabuting opisyal ng ating bansa at sino yung pinakamarumi na opisyal sa ating bansa. Tinatanggap nyo ba ang hamon? Na iladlad nyo din ang inyong mga confidential fund at mga pondo kung saan ito napunta sa inyong mga distrito. At malalaman ng taong bayan na ikaw na nag-iimbis na masyado mong binabastos ang Vice Presidente, baka ikaw ang sobra ang ginagawa. Baka mas masama ka pa. Baka mas corrupt ka pa sa inyong distrito. Isip-isip din minsan mga congressman, mga senador. Naku, ang dami natin gustong talakayin, no? Pero dyan muna tayo sa mga pananaw natin, reaksyon natin sa mga nangyayaring mga imbestigahan. Masarap ba na nasa camera, na nakatutok sa'yo ang camera? Kasi hanggang September lang yan dahil sa susunod na buwan, sa October, hindi ka na makakaporma. Hindi na kasi magpapile na kayo ng Certificate of Candidacy. Hindi na libre ang inyong mga exposure. 'Di ba? Okay mga kababayan, wala na po tayong oras kaya po magpapaalam na ang inyong lingkod, si Jet Claveria po. Si Jet Claveria po, kapwa nyo, Pilipino.